Nawa, O Diyos, ay maparamdaman po namin yung nandito ka, presensya mo po ay nandito, ay paramdam mo po yung presence mo sa kalagitnaan po namin. At ngayon po gusto ka po naming sambahin sa pamamagitan po ng pakikinig sa iyong mga salita. Tulungan mo nga po kami, alisin mo po anuman po yung distraction, bigyan mo po kami ng focus na, O Diyos, yung mga dala naming problema ay may isang tabi po namin sa iyo. At sabi mo nga po, ibigay po namin sa iyo para yung focus po namin 100% ay maibigay po namin sa iyo sa pakikinig po ng iyong mga salita. Tanggapin mo pa, O Diyos, ang aming pagsamba sa iyo sa pamamagitan po ng pakikinig po namin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin. Sa pangalan ni Kristo, Amen. Pwede pong umupo. Good morning. Batiin mo nga yung katabi mo ng good morning. Sabihin mo sa kanya, pag babae siya, mas maganda ka pa sa umaga. Pag lalaki siya, mas gwapo ka pa sa umaga. So palakpakan natin ang Panginoon kasi napakabuti niya sa atin. Parati mong alalahanin na merong Diyos na nagmamahal sa iyo ng walang kondisyon. Merong Diyos na nagpapatawad. Anumang laki ng kasalanan mo, hindi niya binibilang niyo. Sabi nga niya, kakalimutan niya yung mga nagawa nating kasalanan. Salamat sa Panginoon na patuloy tayo sa Gospel ng Luke. At nung nakarahan, alalahanin natin na yung paalala ng Diyos, matakot tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos, sabi niya, mayroon siyang kakayahan magbagsak sa atin sa impyerno. Walang isa man sa atin ang gusto ng Diyos na mapahamak. Kung bakit merong ganito, bakit may Bible, bakit may tinawag siyang preacher, bakit may mga devotion, bakit may mga Bible study, isa lang ang ano niyan na lahat ng tao nagkasala. Ngayon itong mga tao ito kailangan bumalik sa Diyos. Pag hindi nakabalik sa Diyos, pagkatapos ng buhay natin, magse-separate o maghihiwala yung katawan sa espiritu. Yung espiritu na hindi nakabalik kay Kristo, pag namatay na yung pupunta sa impyerno, ito yung ayaw ng Diyos. Kaya sabi niya, matakot tayo sa Diyos kasi kailangan natin yon. Parang bata ba? Yung bata na may takot sa magulang, sumusunod yan, tama? Tatakot gumawa ng gumawa ng masama, ng pagsaway, di ba? Ako nga, yung tinag-usapan namin kanina, yung ate ko, nangungurot. Di ba, nung panahon ng ate ko, mahaba yung mga kuko, di ba? Nagpapahaba ng kuko, nag-Q-tex, di ba? So, pag kinurot ka, kulang na lang, maiiwan yung kuko sa'yo. Kaya pag sinabi niya sa Kapampangan, Mekeni, sabi, lika to, lalapit ba ako? Siyempre, hindi ako lalapit. Kung bisa, habulan na lang kami kasi nangungurot ka. Kasi nga, may takot tayo sa Diyos. Importante yon. Sa Bible, parati mong mababasa yon, yung fear of the Lord. Ito yung kailangan ng bawat tao. Kasi pag walang takot, parang criminal, wala siyang takot sa pulis, gagawa siya ng masama. Pag wala siyang takot sa batas, susuwayin niya yung batas. So the same sa atin, kung wala tayong takot sa Diyos, magre-rebelde tayo at gagawa tayo ng masama laban sa Diyos. Tatandaan yung last week, ito yung maalala natin, dahilan para matakot sa Diyos kasi isisiwalat ng Diyos yung mga mapagkunwari, pwede kang mag-camouflage, pwede kang magpeke ngayon, but eventually, ibubulgar ng Diyos yan. Then pangalawa, ipapadala sa impyerno ng Diyos ang mga mapagkunwari. Mapagkunwari, ito yung mga, pag tinanong mo, kumusta ka, okay lang. Pero pag pangalawang tanong mo, medyo nakayuko na. And then pangatlong tanong mo, sigurado ka ba, okay ka lang, iiyak na yan. Kasi ito yon. Ayaw niya magkunwari kasi ito nga yung gusto ng Diyos na hindi tayo maging magpagkunwari. And then pangatlo, hindi makakatakas ang mga mapagkunwari. Sabi ng Diyos sa Old Testament pa lang, yet God will punish the guilty. But God, sabi niya, will not leave the guilty unpunished. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan ay paparusahan. Lahat ng kasalanan ay paparusahan. At ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan, ito yon. So pag alam mo yon, may kasalanan tayong lahat, paparusahan lahat yan, walang makakatakas sa Diyos sa parusang yon. Kaya lang, kapag nakilala mo si Jesus, nakita mo yung cross na yan, naaalala mo, na binayaran na ni Jesus noon pa, thousands and thousands years ago, binayaran na yung kasalanan ko, pati na yung kasalanan mo. At kapag naniwala ka doon, sabi niya,
hindi ka na mapapahamak sa impyerno pagkus magkakaroon ka ng buhay na wala hanggan doon sa langit kasama ang Diyos. So ito yung, ngayong umaga, ito yung pag-aaralan natin, maling pag-ipon ng kayamanan. Sino gustong yumaman? O, di ba lahat tayo naman, walang masama. Kaya lang dito pag-aaralan natin umaga, yung tamang pag-ipon ng kayamanan para mananatili. Kasi sabi niya, meron siya sinabi sa Bible na makuha mo man lahat ng kayamanan sa mundo, pero yung kaluluwa mo mapahamak sa impyerno. So, warning ng Panginoon yon. So, balanse. Gusto ko yumaman, pero gusto ko hindi ako mawala sa Diyos. Ang gusto ng Diyos din, tayong lahat ay yumaman o maging magandang buhay natin, yung gusto ng Panginoon. So, titingnan natin sa Lucas o sa Luke chapter 12 na tayo, and then verse 13 hanggang 21. Pwede po ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin? 13, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, insilaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. 19, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawiin ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Amen. Ama, salamat po sa salita mo po na iniwan mo po sa amin na pwede po naming pag-aralan, pagbulay-bulayin, pwede po naming i-meditate, pwede na po naming memorize, at nagiging gabay po ng buhay po namin. At salamat po, nandito po kami sa bansang Pilipinas na hindi po pinagbabawal ito. At salamat po, binigyan mo po kami itong ECF Center na ikaw po yung nag-aayos, nangangalaga, pero para meron po kaming lugar na kung saan mo po kami tinitipon, kung saan mo po kami kinakausap. Manguna ka po, O Diyos, sa biyaya at kapangyarihan banal na Espiritu mo, ikaw po yung mangusap sa salita mo sa bawat isa po sa amin. Ako, O Diyos, ay itago mo po ako sa iyong likuran. Yung gusto mo lamang pong pasabi, yun po yung sasabihin ko. At kung may masabi man po ako na hindi mo kagustuhan, O Diyos, salain mo po ito. Huwag mo pong hayaan, matandaan namin. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka po namin ngayon sa pamamagitan po ng pag-aaral ng iyong salita. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong umupo. So again, pinapaalala ng Diyos sa atin na siya yung may kakayahan na magpatay ng katawan natin, ng buhay natin, at merong kapangyarihan na magdala sa atin sa impyerno. Ang demonyo, hindi niya tayo kayang dalhin sa impyerno. Ang demonyo, hindi niya kayang bawiin yung buhay natin. Ang Diyos lang ang may kapangyarihan doon. Mas makapangyarihan ng Diyos kasi sa demonyo, kasing demonyo, nilalang lang siya ng Diyos. So, importante meron tayong kaalaman na itong Diyos na lumikha sa atin, dapat meron tayong takot sa Kanya. Mag-ingat sa pagkukunwari at mag-ingat sa kasakiman o kaswapangan. Ito yung, alam mo, yung walang kakontentuhan. Nung hawak na siya, tapos kulang na lang, pati ganun na. Yung greediness, ito yung nakakatakot. Lalo na sa generation na ito, nasa materialism generation tayo. Nung araw, pag sinabing 1 million, napakalaki. Ngayon, hindi na malaki yung 1 million. Sa mga generation ngayon, in a very short period of time, pwede silang maghawak ng milyon. So ito yung generation na medyo mas delikado compared before. So spiritual material, may mga
tinuturo sa atin na separate siya. Pag sabi niya, mundo at saka yung Diyos, actually hindi siya. Na ito magkaparehas yan, na yung spiritual natin, yung material natin, kailangan natin lakipan ng spiritual. And then spiritual, siyempre, kailangan natin mabuhay, kailangan natin kumain. So kasama lahat to. Remember yung sabi nila, na-distract ako, may tubig sa office eh. May tubig sa office. So anyway, ito nga, magkasama yan. So ibig sabihin, sa lahat ng antas ng buhay mo, huwag mo tatanggalin ang Diyos doon. Hindi mo isa-separate yung spiritual sa material lang. Ito yung pagkakamali ng ibang Kristiyano. Na kapag nasa simbahan ako, spiritual ako, banal ako, paglabas ko, ano na ako, huwag kang harang-harang sa harap ko. Yung mga ganon. So hindi. Ang gusto ng Diyos, consistent. Parang lifestyle mo na. Kaya kumakain ka, kaya naliligo ka, kaya namamasyal ka, kaya kinakausap mo yung asawa mo, dinidisiplina yung anak mo, nandun. Kahit na nagluluto ka, nandun yung spiritual para yung niluluto mo, meron kang karunungan na ito ay hindi lang siya masarap, ito ay masustansya. And then the same, yung natural at supernatural, kailangan natin parehas yan. Hindi yung nandito lang ako sa mundo, sinabi ng doktor, walang kagalingan yung sakit ko, so kailangan ko ng supernatural. So the same principle. Sa lahat ng bagay, kailangan isama natin ng Diyos. Remember, sabi niya, seek you first His kingdom and His righteousness, and everything will be added unto you, di ba? Na unahin mo ang Panginoon. Dahil lahat ng bagay ay ibibigay o isusunod o idadagdag ng Diyos sa iyo. So ito, lakipan parati ng isama parati ang Diyos, anuman yung sitwasyon. Yung panloloko na religion at ang kayamanan ay laban sa kaluluwa. Ano ibig sabihin laban sa kaluluwa? Kapag hindi ka nag-ingat dyan, ang kabayaran niyan dyan, ang kaluluwa mo. Pupunta sa impyerno. Ganun lang sa kasimple, hindi sa complex. Itong false religion, panloloko ng religion, na kung bakit nagalit-galit si Jesus sa mga Pariseo, di ba? Bakit siya galit? Pinapahirapan nila na makapunta o magkaroon ng kaligtasan yung mga tao. Yung 10 Commandments na ginawa ng Diyos na 2 na lang, ginawa pa nilang ilan? 613 na, paano? 30? 613. Yun ang bagong Bible ngayon, taglis, 613. Diba? So ito yun, parang pinahirapan nila, kaya galit si Jesus. Si Jesus gusto niya, walang mapahamak. And then, merong tayong mga kasama natin, o kumisan tayo pa yun, pinapahirapan natin yung kaligtasan. Hindi naman siya complex, hindi siya komplikado. At laban sa kaluluwa, gusto niyan mapahamak talaga yung kaluluwa. Yung false teacher, makikita nyo, may nakikita kayo na may mga private jet. May mga mansion na malalaki, di ba? Ang laki ng bahay, 23 bedrooms, 3 lang sila dun sa bahay. So, hindi man nagagamit yun. Dito mo makikita yung false na sinasabi niya, mag-ingat kayo dyan. Kasama yan sa kaperahan na sinasabi ng Panginoon na pag-aaralan natin ngayong umaga. Luke 16:14, sabi niya, nang marinig ito ng mga Pariseo na mga sakim sa salapi, ay kinutya nila si Jesus. Kung bakit galit si Jesus dyan. So ikaw na Kristiyano, kahit ngayon, na kung nandito ka sa ganitong kasakiman, gusto ng Diyos, baguhin yon. Na mamaya sana, bago tayo matapos, bago tayo kumain, nakuha mo na yung message na hindi ako dapat maging sakim. Okay lang na maraming pera, maganda maging mayaman, pero sa tamang pamamaraan na sinasabi ng Diyos na ituturo niya ngayong umaga. Kayamanan para sa sarili o para sa Diyos. Dalawa lang yun eh. Para sa sarili, of course, pag sarili mo, kasama na doon yung pamilya mo, loved ones mo, yung kagustuhan mo, parang ikaw yung magdi-decide. And then, para sa Diyos, ito yung, sana ngayong umaga, makita natin yung balanse. Balancing, binigyan ako ng kaperahan o kayamanan ng Diyos, paano ko siya i-handle? Ibibigay ng Diyos, malinaw sa baboy, paulit-ulit. Gusto kanya bigyan ng 1 million, amen? Pero ang question doon, alam ng Diyos, kung ready ka, hawakan mo yung 1 million. Tama? O, dagdagan mo pa, 5 million. Gusto ng Diyos yun eh. Kasi 5 million ngayon, ano mabibili mo sa 5 million? Isang kotse, isang kondo. Bahay na nga yung kondo eh. Bahay, mas maganda bahay. May lupa. Di ba? So, pero gusto ng Diyos, ready ka ba? Ready ka ba na i-handle mo ito? Binigyan ka kanya ng bahay.
Anong gagawin mo sa bahay? Gagamitin mo sa malaswang party o pagiinuman o sugalan o magdadala ka ng mga prostitute doon? Yun eh. Ito yung key. Inaantay ng Diyos. Are you ready? Sabi niya, susubukan ka niya sa maliit. Naging mabuti kang katiwala sa maliit, di ba? Ang gagawin ng Diyos? Lalakihan yan. Lalakihan hanggat kaya mong i-handle. Kaya lang, ang siste, kailangan nating aminin, kung hindi tayo tutulungan ng Diyos, hindi tayo pwedeng maging good steward, tama? Magkakamali tayo ng mga decisions natin. Kasi pag dumami ka ng pera, dadami kaibigan mo. Di ba? Dadami ka mag-anak mo. Sabi niya, apo kita sa tuhod. Sabi niya, di ba? Dadahin ka mag-anak mo. Tapos magiging hindi ka, kahit mali ka, hindi ka nila correct. Kasi nga, meron ka. So ito yung danger nun. Kaya sabi ng Diyos, kung para sa Diyos yan, solve ka na. Pero inaantay ng Diyos, kaya mo bang hawakan? Sino yung may wallet? Taas na kamay, may wallet. Yung di nakatas na kamay, walang wallet. Yun. First, tinuturo ko yan. First, financial advisor ako dati. Yung mga nalulugi ng kumpanya, by the grace of God, natuturuan paano sila makarecover. Unang tinatanong ko, patingin ng wallet mo. Wala po. Kung ako yung Diyos, bibigyan kita ng pera. Saan mo ilalagay pera? Para saan ang wallet? Para sa pera. So, paano kita bibigyan ng pera kung wala kang wallet? Sa bulsa daw, di ba? Sa bulsa. Si Mrs. Ang, working student ako. Mrs. Ang, waiter ako. Mrs. Ang is the owner ng Kowloon. Then nakikita niya akong nagsiserve. Siyempre, magpapakitang gilas ka para meron kang tip. Di ba? Yun, tip. Oo. So, kita niya, masipag ako. Sabi niya, bata, meron kang you have a good future, sabi niya. Ano siya sa Tagalog, hindi siya masyadong marunong Tagalog. Sabi niya, patingin ng wallet mo. Meron akong wallet. Pero ang kapal ng wallet ko. Kaya lang merong mga nobena, may maliit na Santo Niño, may mga kung ano na sa wallet ko, may mga resibo, may mga love notes, kung ano-ano doon. So ang kapal-kapal ng wallet ko, pero wala namang pera. Siguro mga 3 pirasong pera. Asan pa yung pera mo? Ito lang ba pera mo? Hindi po, meron dito. Yan lang ba pera mo? Meron po dito. Ilatag mo sa mesa, sabi niya. Nilatag sa mesa. Siyempre yung pera, naglamulamukot na siya, di ba? Nilagay mo dito, ano pa yung pantalon mo, masikip pa, parang lamulamukot na yung pera. Makinig ka, sabi niya. Para ikaw yayaman, sabi niya, ang mga pera, sabi niya, tinan mo, iharap mo yung mga tao ng pera. Di ba yung meron tao yung pera? Iharap mo yung mga tao, sabi niya. Pag puro naka-face sa'yo, tao. Ang mga yan, sabi niya, nag-uusap-usap ang mga yan. Siyempre nakikinig ako, bata pa ako, teenager Sabi niya, halimbawa, ako may pera ako, di ba? Sabi niya. Pinakita niya yung wallet na babae. Siyempre, wallet ng babae nung araw malaki. Malaki wallet ng babae. So, pinakita niya, tingnan mo yung pera ko, sabi niya. Nakaayos. Tapos merong packet dito, dito yung barya, sabi niya. Tapos tingnan mo yung pera mo. Lamu-lamukot. Sabi niya, yung sa wallet mo, may balibaligtad pa sila, di ba? Parang ganon. So, kaya nag-uusap sila. Magkalapit tayo, di ba? Sabi niya. Opo, sabi ko. Itong pera ko at saka pera mo, mag-uusap yan. Uy, pera, kumusta kayo dyan? Sabi ba? Ay, hindi masaya dito. Yung pera ko, sumagot yung pera ko. Hindi masaya dito kasi hiwa-hiwalay kami. Tapos, nandito pa ako sa bulsa ng boss ko. Pag hindi pa naligo ito, hindi maganda yung hangin. So, dito pera kay Mrs. Ang. Uy, dito sa amin, sabi niya, alagang-alaga. Tingnan mo, sabi niya, wala kami mga tupi-tupi, wala kami mga kusot-kusot. At saka hindi kami basta-basta ginagastos. Parati kami nandito, bihira yung, pag may umalis man, sabi niya, may bumabalik, may kasama pang mas marami. Alam mo, tinandaan ko yun. I was siguro 17 or 18 years old, tinandaan ko talaga yon. Hanggang ngayon, it becomes my lifestyle. And then, ni minsan, hindi ako nawalan ng pera. Hindi ako nawalan ng pera.
hindi pa ako Christian, hindi pa ako nagbasa ng Bible. Pero it makes sense, di ba? That is stewardship. Stewardship. Paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos na hindi ka marunong magpahalaga ng lahat ng pinagkatiwala niya? And sabi ni God, glory to glory. Kaya mo nitong 1 million, kaya mong 2 million, sky's the limit yun. Depende kung pwede kang pagkatiwalaan. So yung mga walang wallet, pag piyesta, mura lang yung wallet. So kayamanan para sa sarili o para sa Diyos. 1 Timothy 6:10, sabi niya, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Simple lang yan eh. Gusto mong kumita, nadadaya ka na eh, di ba? Nagsisinungaling ka na. Sabi niya, puhunan lang po yan nung ka, di ba? Parang ganon. So, merong danger. Ang pinagsisimulan lang yan, yung paghahangad na yumaman. Hindi masama ang gusto mong yumaman, pero huwag kang magko-compromise. Kumbaga, lahat ng narito sa mundo ay galing sa Diyos. Ito dapat yung parati mong paniniwalaan, iisipin, i-memorize, parati mong nire-remind ng sarili mo. Ang asawa mo, galing sa Diyos yan. Ang anak mo, galing sa Diyos yan. Ito, galing lahat sa Diyos to. Na walang bagay o walang buhay, walang iba na hindi galing sa Diyos. Ito sana yung magiging motivation mo. Pag alam mo yon, mag-iingat ka. Pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. You're just a steward. Isinilang tayong hubad. Oo, pero may damit naman pag nilibing ka, di ba? Di ka naman nakahubad. Pero ibig sabihin wala kang madadala kasi wala tayong dala nung pumunta. So sabi niya, hindi ito mga ari-arin natin, kundi kung ano ang tingin natin sa mga ito. So ito yung ano. Siyempre meron kang extra pera, meron kang kagamitan, di ba? Anong tingin mo diyan? So pagmamahal sa pera, it's a kind of idolatry. Kasi di ba pagmahal mo, parang sa lovers love, di ba? Susungkitin buwan, di ba? Naniniwala naman yung babae. Ibibigay ko lahat ng yung kalahati ng bituin, ibibigay ko sa 7. Naniniwala naman yung babae, di ba? Kinikilig pa, di ba? So ito mga ito. Pero it's a form idolatry yan. Parang ina-idol mo na pag hindi ka nag-ingat, mapapahamak ka. Yung covetousness, it's a kind of idolatry. Ano yung covetousness? Ito yung parang pinagnanasaan mo punta sa'yo. O, di ba? Nakita mo yung gupit ni Nora Honor, so kinabukasan, o nagpagupit ka, gusto ni Nora Honor, it's kind of idolatry. Yung mga kanta, di ba? Yung mga kanta, yung ginagaya. And then, lalo na yung mga sa relationship, yung asawa ng iba, pinagnanasaan mo, yung mga ganun. Lahat ng bagay na gusto mong mapasayo, pinagnanasaan mo, it's a kind of idolatry. So, ang gusto ng Diyos na ipaalala sa iyo na magtiwala ka sa Diyos, kung gusto mo, ipanalangin mo yon. Kung ibibigay niya sa iyo, salamat sa Diyos. Kung hindi, huwag mong pagnasaan yung sa iba. Kasakiman, pag-iimbot, hangad na malabis ang ibig sabihin ng covetousness, yung pag-iimbot o yung naghahangad ka ng labis. Remember sabi ni God, I will provide anong ibibigay ng Diyos pangako niya sa atin? Anong pangako niya ibibigay niya sa atin? Kailangan natin. Yung kailangan natin, pangako niya, I will provide your needs. Pero hindi yung gusto natin. Dapat makontento tayo doon. 13, sabi niya, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Anong masama dito? Di ba? Parang pag tininan mo siya isang tingin, anong masama nito? Na hiningi lang niyan sa Panginoon. Kasi nung araw, meron pa rin ngayon na firstborn son. Sila AJ, tatlo sila magkakapatid. Tapos, dalawang atin niya, siya bunso, siya lalaki. Pero siya pa rin ang firstborn son. Kasi walang lalaki na mas matanda sa kanya. So, sa panahon dati, meron pa rin ngayon gumagaya nito. Itong firstborn son, siya yung magte-take over dun sa tatay. In the event, mamamatay yung tatay. Kaya, remember kay Jesus, hanggang 13 years old ka, aalagaan ka,
tuturuan ka tungkol sa salita ng Diyos. Kasi on the age of 13, you are on your own. Magiging responsible ka na. And then ang mana, usually sa traditional na mana, yung 2/3, na mas malaki yung sa panganay, 2/3, kumbaga. Kasi bakit? Siya yung mag-handle ng mga kapatid niyang iba. Pero ngayon, medyo iba na. Kung sino yung paborito, kung sino yung malambing, kung sino yung di ba? Sila yung nagdawawagi, kumbaga. Pero dito sabi niya, paghatiin namin ang aming mana. Dito sa paghatian, siyempre kultura nila, hindi dapat hati. Assuming na dalawa lang sila magkapatid, dapat itong kapatid niya, kuya niya, kasi kaya nga masasabi mo na batang kapatid ito, kasi nasa kuya niya yung yung estate, yung iniwan ng tatay nila, di ba? Siya yung panganay. And then inihingi niya ay kalahati. Dapat ang inihingi niya 1/3. 1/3 lang yung kasi mas malaki dapat sa kuya niya. So dito lumilitaw na yung kasakiman o pag-iimbot. Pati yung para sa kuya niya ay gusto niyang mapunta sa kanya. Yung oldest son, ito usually na tradition. Ito yung, meron pa rin pamilyang gano'n ang sinusunod. Parang sa amin, meron akong ate. Pero pagdating sa ang tatay ko, ako nire-recognize na magdi-decide sa family namin. And then 14, sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Sabi ni Jesus. Kasi sinabi niya, parang sinaway siya o aral o payo kahit sa atin. Kahit sa atin. Remember yung prodigal son? Kung gaano siya kabastos? Buhay pa yung tatay niya, hiningi na yung mana niya. Ang mana binibigay after na pumanaw yung mamatay. Kaya gumagawa sila ng last will and testament. Oo. So pag tayo medyo matanda na, sabi ng Diyos, we put our house into order, di ba? So ginagawa natin yon. Ang pinaka magandang last will and testament, handwritten. Sa technology kasi ngayon, madali nilang mapeke sa yung computer. Ang pinakasabi ng lawyer, handwritten mo. And then every now and then, kung gusto mong i-revise, sunugin mo yung binago mo. Tapos handwritten yung bagong last will and testament mo. So dito, ang ni God, sinusuway niya yung mali, binibigyan din ng aral at pinapayuhan, gawin natin ang tama. Kasi pag nasa tama ka, sino kakampi mo? Ang Diyos. Pag mali ka, sino kakampi mo? O demonyo, so maliligaw ka doon. So pipili ka lang, dalawa lang yun, hindi siya mahirap pagpilian. 15, sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Kasi nga sabi natin kanina, dumating kang walang dala, aalis ka, wala kang dala. Lahat ng pag-iimbot ay kind of idolatry, kinasusuklaman ng Diyos. Di ba meron tayo niyan hindi mo sinasadya. Pero lalo na yung Facebook. Siyempre magpo-post yung mga kilala mo, magaganda Subukan mo ang ulam niya, toyo at saka saging. Hindi niya po-post yun, di ba? Pero pag kumain siya ng masarap, pinopost yun. So nagkikreate ito ng parang inggit at merong danger pag-iimbot. Sana ako din. Pag pumunta siya ng resort, nagsuswimming, di ba? Na medyo nakaramdam ka na. Kaya after mo mag-Facebook, ano nararamdaman mo? Inggit, depressed, lungkot, galit, halo-halo na yon. At maraming nagpapakamatay because of Facebook. Bakit? Yung ginugusto nilang yon hindi nila makuha, lalo na kung hindi kaya ng magulang at nagkokos ng depression sa kanila yon. Parang umiinom ng tubig na may asin, lalong nauuhaw. Nasubukan nyo na ito? Sino nakasubok nito? Sino nakakaranas ng constipation? Alam mo yung constipation? Ihirap sa pagdumi. This is one practical way. Bakit? Pag uminom ka nito, gusto mong uminom pa uli. Alam mo yung pag kumakain ka ng mangga na nagsasawsaw ka ng asin? Di ba? Gusto mong uminom parati? Yung grandfather ko, during that time, is the mayor ng town namin. Santos yung sa mother side ko. Meron siyang rancho. Bata pa ako, elementary pa lang ako, merong block of salt na ganyan kalaki. Bloke ng asin. And then, hindi yung durog na asin natin, di ba? Blocking asin na ganon, nilalagay sa night coral. So kapag
hinipan ng pastol, yung meron siyang kind of inihipan para tutunog, takbuhan yung mga bata, mga baka, mga baka sa kural. Bakit? Dito sa salt na to. And then bakit nag-i-invest ng salt yung lolo ko? Later ko na nalaman, para mag-ano silang uminom ng tubig. It's good for the health ng cow. And then, kaibigan niya yung commander ng Clark Air Base that time, Air Force yung nandun. Pagpupunta yun, maglilitsyon sila ng baka. And then, of course, elementary ako, sabi ko, paano nila napapalambot yun? Ang laki-laki ng baka, di ba? And then, nung high school na ako, doon ko naintindihan na merong kulungan, halimbawa, dito kalaki to, dito mas malaki, dito mas malaki, dito mas malaki, ito pinakamalaki. And then yung bakang kambing, nandito lang, baka nga kambing pa. Baka nandito. And then pag lumaki siya, transfer dito. Lumaki siya, transfer dito. Wala siyang movement. Pinapakain lang. Kaya pala kahit malaking-malaki na siya, yung meat niya very tender. Malambot yun pala kako yung nililitsong baka. Subukan mo maglitson ng baka na nakawala dyan. Baka 2 linggo ka na, hindi mo pa mapalambot yun, di ba? Nagkasunog-sunog na yung outer niya. Yun pala. So, merong sistema. So, sabi niya, ang kasakiman, walang kakontentuhan, para kang umiinom ng tubig na gusto mo pang, uminom ka uli ng tubig na may asin, mauhaw ka uli. Ang solusyon nun, iinom ka ng tubig na walang asin. Ito yon. So, sabi niya, patuloy kang mauhaw. Ecclesiastes 5:10, sabi niya, ang gahaman, gahaman ng words. Sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Ang gagahaman, pang mga barya-barya, hindi niya pinapansin yan. Yung mga businessman na usually mga Filipino-Chinese, kahit malilit lang yan, pero madami yan. So, iniipon nila yon. So ito yung sabi niya, walang kasiyahan, yung walang kakontentuhan. Pag tinanong mo yung mayaman, kailan ka magre-retire? Sabi niya, Pastor, 1 million na lang. Pag nahit ko yung 1 million na I would retire, I would serve the Lord. Pero tingnan mo, pag nahit niya yung 1 million na yon, hindi na. Kaya hindi ko na tinanong. Then I have a best friend, nandito pa sa Pilipinas dati. Sabi niya, kailan ka maglilingkod pa sa Diyos? Sabi niya, pare, pag naka-abroad na si Malu, nurse kasi si Malu, yung wife niya. And then maka-abroad si Malu, kailan ka pa magsaserve sa Lord? Sabi ko, matanda na tayo. Sabi ko sa kanya, kapag yung son niya, youngest son niya, si Dewey, kapag nag-graduate na si Dewey, kasi gusto niyang mag-medicine sa Amerika. And then nag-graduate na si Dewey. Graduate na kayo si Dewey. Ano pang inaantay pagka maglilingkod? Ay na lang, parang sabi niya, bibili muna ako ng bahay sa Pilipinas para hindi ako uupa. 2 months after nun, na COVID siya. 2 months after nun, napunta siya ng Pilipinas, nagkaroon ng konti-konting mission, tapos bumalik sa Amerika, kasi nga yung mga supplies sa Amerika. And then, first wave ng COVID, na COVID siya, in 3 weeks time, kinuha siya ng Panginoon. Although saved siya. Pero ito yun Ito yung pinag-aaralan natin, connected dito. Hindi mo alam, pero yung plano mo para sa sarili mo lang. Na naiwan mo yung Diyos, then kinuha ka pala ng Diyos. So ito yung pakikita ng Diyos sa atin mamaya. So walang kakontentuhan, very dangerous. Walang kakontentuhan. Parati ka na lang may reklamo, parati ka na lang may gusto. Binigyan na niya Diyos sa'yo, tapos mamaya may gusto ka na naman. Walang kakontentuhan, hindi ka magiging masaya. Kasi gusto mo more and more and more. Sinasamba ang nilalang, hindi ang naglalang. Sino bang naglalang? Ang Diyos ito yun Dito tayo nagkakamali. Mas sinasamba natin yung nilalang. Mas minamahal natin ang tao kaysa Diyos. Mas minamahal natin yung mga gadget natin kaysa Diyos. Mas minamahal natin yung trabaho natin kaysa Diyos. Kaya hindi mo na makita sa simbahan pag may trabaho na. Nung walang trabaho, para sa simbahan yan, volunteer yan, sipag-sipag yan, puro prayer, paiyak-yak pa yan, di ba? Nung magkaroon ng trabaho, nakalimutan na yung Diyos. So ito yung danger na tinuturo ng Diyos sa atin ngayon. Huwag mong kakalimutan, unahin mo lang naman siya. Unahin mo lamang siya. Hindi naman siya KJ na kukunin niya lahat sa'yo. Unahin mo lang siya sa lahat ng aspeto ng buhay mo.
John 10:10 sabi niya, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ang Panginoon upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Anong klaseng buhay? Buhay na masaganang lubos. Don't forget this word, lubos, hindi lang masagana. Lubos is like a perfect. Wala ka nang hahanapin pa. Ito yung word na masagana ka na pero lubos yung kasaganaan. Bakit? Bakit gusto ng Diyos? Gusto niya maging masaya ka. Yun lang yun. Bakit? Anak ka niya eh. Anak ka niya eh. Mahal ka niya eh. Kaya lang yun na nga, mangyayari lang yun, uunahin mo lang siya. Hindi naman siya KJ, hindi siya possessive, hindi siya selfish. Unahin mo lang ako, pagagising mo, bago ako kumain, pwede ba mag-pray ka muna, mag-usap muna tayo. O bago ka magtrabaho, usap muna tayo. Parang mag-usap. Magbasa ng Bible. Parang kanina, si Albert nandun nakaupo, nagbabasa ng Bible. Unahin mo lang ako, bago ka kumanta mamaya, basta ka ng salita ng Diyos, kinakausap ka ng Diyos. Ito lang naman ang inihiling niya. Pero mahirap gawin, di ba? Mahirap gawin. Sabi yung ma'am, alam mo yung manyana habit. Mamaya na, di ba? And then, mamaya nga, tapos matutulog ka na, pagod ka na, di ba? Basa-basa ka ng Bible, naduduling ka na doon sa mga... And then, magpipray ka, di ba? Maya-maya, pray ka, maayos naman. Ama naming Diyos na sa langit, salamat po. Mamaya, tulog ka na, hindi nakapag-amen. Kasi tulog ka na. So ito yung danger. Ang technique, unahin. Sinabi niya, seek you first His kingdom and His righteousness, and everything will be given or added unto you. Unahin mo, pag sumikapan mong unahin mo ang Diyos, na pagharihan ka ng Diyos, makita mong kaharihan ng Diyos, siya yung unahin mo sa buhay mo, lahat ibibigay o idadag niya sa iyo. Saan ka pa? Saan ka pa? Binabaligtad natin. Kaya nangyayari ngayon, bakit Pastor Kristiyano ako, bakit hindi ako makabayad ng utang? Pastor Kristiyano ako, bakit napuputulan akong kuryente? Baka yun. Subukan mong unahin mo siya. Pangako niya eh. Pangako niya kung uunahin mo ako, sabi niya, lahat ng bagay ibibigay ko, lahat ng bagay ay dadagdagan ko yung meron ka na. Ang Diyos ba, hindi niya tutuparin ang pangako niya? Is the real promise keeper. Diba? Kaya sabi niya, ito yung tatandaan mo. Dalawang pipiliin mo sa Diyos ka o sa demonyo ka. Ang demonyo, yun ang gagawin lang naman, agenda niya, magnakaw, pumatay, manira. Pero ang Diyos, bigyan kang lubos na buhay, saan ka pa? Kahit bata, maintindihan niya yun, di ba? Pero mahirap talaga siyang gawin. Kaya sabi ng Diyos, hanggat hindi ka nagiging parang sanggol, paglapit sa akin, hindi mo kaya. Yung sanggol na, Panginoon, hindi ko po kaya yun. Hindi po kita talaga kayang unahin. Kasi, kagahapon ko pa inaantay yung text ng ng sweetheart ko, di ba? So unahin mo yan, hindi ko po talaga kayang gawin, kaya tulungan mo po ako. Ito yung sinasabi, tulungan mo po ako. Para kang baby, wala kang magagawa, helpless ka. Ito yung gusto niya pagharap natin sa Panginoon para tayong infant, para tayong baby. Panginoon, tulungan mo po ako. Kung di mo po ako tutulungan, hindi ko po kaya. 16 sabi niya, pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. So alam natin talinghaga, mayroong talinghaga, hindi siya real story. Ang talinghaga, ginagawang kwento ng Diyos, inire-relate niya, inahanay niya sa isang bagay na madali nating maintindihan. Sa kanila, parati farming, mga ganyan, kasi puro farming ang pinakatrabaho nila. So wala kang makikita na factory, kasi wala pang factory during their time. So dito, talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Di ba? So yung mga nagbabangko sa inyo, di ba? Alam niyo yung PDIC, di ba? PDIC, yung insurance ng bangko, di ba? 500,000 lang yon, 500,000. So kapag 600,000 na yung pera mo, natatakot ka kasi yung insurance ng pera mo is 500,000 lang. So ano gagawin mo? Mag-open ka ng another account, di ba? So it's the same. Dito sabi niya, wala na akong mapaglagyan, puno ng aking kamalig, sabi niya, ano ang gagawin ko? 18, take note, hinighlight ko yung ko. Alam ko na, pagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki.
doon ko ilalagay ang aking ani at iba pang ari-arian, di ba? So nakita niyo yung ko, aking, ako, ko, aking. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puro nakapokus sa sarili. Hindi kahit konti. Hindi niya sinabing, mananalangin ako sa Diyos ko. Ikukonsulta ko sa Kanya. Ano sabi ng Diyos? Pumapalpak ka kasi hindi ka kumukonsulta sa Kanya, right? You fail because you fail to consult God. Kasi in everything, sabi niya, do not worry, huwag ka mag-alala sa anumang bagay. Pero lahat ng bagay, ikonsulta mo sa Diyos. Ito yung turo ng Diyos atin. So dito wala kang makikita na puro sarili niya. Hoarding. Alam na natin yan, di ba? Ang market ng buong mundo, parang demand and supply. Di ba? Demand and supply. Hindi ako economist, pero konting alam ko. Kapag maraming demand, konting supply, tataas ang presyo. O pag maraming supply, konti ang demand, bababa ang presyo, di ba? Kaya makita mo, 4 pesos na lang yung kamatis per kilo. So itong mga, hindi naman lahat, may mga masasamang negosyante, kung pupunta ka ng Bulacan, magtataka, bakit kadami talaga ng mga bodega na as far as your eyes can see, puro bodega yan. Ito na yung sa masamang intention, ino-hoard yan. Maganda sana ito, kung maganda yung, halimbawa, government ang may hawak, to balance the market. Pero ito hindi para tumaas yung presyo. So, kinokontrol nila, pakonti-konti labas ng bodega, siyempre, malaki yung demand. Lalo na kayo mga babae, di ba? Anong magkaroon ng problema sa sibuyas? Hindi ka kontento pag walang sibuyas. Di ba, pag ano naman kapag yung, sabi ng Diyos, pag pinasok mo sa katawan mo yon, kaya sibuyas siya, kaya wala sa sibuyas, pag nilabas mo, parehas lang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, hindi nakakadumi sa tao, nakakadumi sa tao, lumalabas sa bibig, sabi ng Panginoon, di ba? So, ito yung sabi niya na hoarding, ito yung parang meron siyang ganito, na bless siya ng Diyos na wala na akong mapaglagyan, pero gusto pa niyang iimbak yon. So, mahalin ng Diyos at ang kapwa, nakalimutan niya. Lahat ng commandments, ginawa dalawa ng Diyos, di ba? Mahalin mo ang Diyos ng buong pagkatao mo, pangalawang commandments, mahalin mo ang kapwa mo. Katulad ng pagmamahal sa sarili mo. 19 niya, sabayan niyo ako, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Wala mang masama, di ba, na everybody nagpe-prepare ng retirement. I know a friend I know a person na nag-prepare talaga sila na mag-asawa. They are both professional, mag-asawa sila, pero hindi sila nagkaroon ng anak. And then talagang binless naman sila ni God. And then naging Christian sila. And then naging Christian sila, wala silang tagapagmana ng estate, ng kayamanan nila. And then nag-seek sila ng sa Panginoon, siyempre sa prayer. And then nilapitan nila si pastor. Sabi kay pastor na naging masipag po kami when we are young, professional kami, and then nag-ipon kami para sa retirement namin. Para ganito nga, enjoy ka na lang, pasyal ka na lang, di ba, ganon. And then, pero natutunan po namin yung mamuhay ng simple sa biyaya ng Diyos at nagtiwala po kami sa Diyos. At ang ginawa nila, dinonate nila lahat ng estate doon sa simbahan. Ang kagandahan yung simbahan na yon, meron siyang Bible school. So, part of the money, ginawang scholar yung mga estudyante na gusto magpastor, gusto magmissionary, at yung iba naman sa simbahan. So, ito yung isa sa mga bunga nung pag natutunan natin yung proper stewardship, nakasama ang Diyos doon sa equation. Kaya dito sabi niya, magpahinga na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Anong sagot ng tatlong nakalipunat niya Nakalimutan niya yung Diyos, yung kapwa niya, at nakalimutan niya yung kamatayan niya. Ito yung importante. Lalo na ito, sooner we will die. Lahat tayo, mamamatay tayo. Kahit ngayon mismo, dapat sure ka na kapag dumating yung oras na to, sure kang ang pangalan mo nakasulat sa langit. Ang pangalan mo nakasulat sa Book of Life.
na pag tinanong mong sarili mo o tanungin ka na, may tinatanong ako sa inyo, di ba ganon? 100% ka bang sure na pupunta ng heaven? Alam mo, makikita ko na, opo, agad-agad hindi siya mag-iisip. Ito yung goal na hanggat ngayon, kahit bata ka, meron kang assurance ng iyong kaligtasan. Paano mangyayari yun? Naniwala ka lang kay Jesus. Yun ang pananampalataya. Pag sinabi ng Diyos, maniwala ka, huwag ka na magdalawang isip, huwag ka na magtanong, huwag ka na mag-pray. So dito nakalimutan niya yung Diyos, nakalimutan yung kapwa niya, at yung sarili niyang kamatayan. Kaya anong sagot ng Diyos sa kanya? 20, sabayan niyo ako. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabiring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang inilaan mo para sa iyong sarili? So ito yung hindi niya na balanse. Meron akong narinig na homily ng Roman Catholic priest. O tanungin mo ako bakit ako nandun. Libing ng auntie ko, so I have to attend. So merong homily yung auntie ko. And then may illustration na, of course may homily, Bible text din. Pero hindi ko makalimutan yung ni Father, yung tinuro niya. Parang meron siyang, parang joke ata yun parang joke. Siyempre, ba't naman may tatawa kasi libing nga, di ba? So kahit joke, walang tumawa. And then sabi niya, dumating daw yung namatay, pumunta ng langit. Pagdating ng langit, siyempre binuktan ni St. Peter yung may susi, di ba? Yung gate. And then meron ng angel na, anong pangalan? Parang sinabi yung pangalan. Siyempre, hahanapin yung bahay. Nakita niya yung bahay niya, maliit. Pero nakita niya katabi niya, mga mansion. So, sabi niya, balik tayo doon, balik tayo sa gate. Sabi niya, balik tayo sa gate. Sabi dito sa nag-a-answer sa kanya. Nag-complain talaga siya, bakit gano'n ang bahay ko? Bakit yung iba, ang lalaki ng mga bahay nila, bakit gano'n ang bahay ko? And then, sinagot siya nung admin doon. Kasi po, nung nasa lupa kayo, konti lang yung pinapadala yung pera. Kaya wala kami nabiling mga materyales. Kaya ito lang po yung nabuo. So, again, of course, it's wrong. It's not biblical, it's mali. Pero nililink sa ganon na ano man yung ininvest mo sa langit, which is may katotohanan yon. Mag-invest ka sa lupa. Pag namatay ka, hindi mo madadala. Kailangan din natin balansin, mag-invest ka sa langit. Yung pagpunta nyo rito, yung pakikinig ninyo, yung pananalangin ninyo, pagbabasa nyo ng Bible, lahat tayo yun, pag-i-invest sa langit yun. Na kapag may naligtas, inimbita mo dito, may naligtas dito, nauna siyang namatay sa iyo, yun ang sasalubong sa iyo because you invested to that soul, to that person. So yung in-invest mo, meron tayong tinutulungan dito na nag-invest ka ng konting pera o konting pagkain, merong naligtas dito, pagdating ng araw, makikita mo yung mga taong yon nang dahil sa iyo sila'y naligtas. Kaya sabi niya, yung nilaan mo para sa iyong sarili. Dapat hindi lang para sa iyong sarili. James 4:13-16 sabi niya, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganong bayan at 1 taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Wala namang masama. Lahat tayo nangangarap. Doon ako magtatrabaho, doon ako mamamalagi, doon ako migrate. 14, sabi niya, hindi nga ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumitaw at agad mawawala. Ito yung katotohanan na gusto sabi ng Diyos na dapat natin alalahanin. Hindi masama ang magplano, pero at the end of the day, yung gusto pa rin ng Diyos. Di ba sabi ni Jesus na nung makita niya gaano karami yung parusang tatanggapin niya because of our sins, billion ng tao, ano sabi niya sa Diyos Ama? Take this cup from me. Parang wag na natin ituloy, ang dami palang kasalanan mabayaran ko. Pero sa dulo ng salita niya, sabi niya, pero thy will be done po. So dapat ganun din yung sitwasyon natin. And 15, sabi niya, sa halip ay sabihin ninyo, sabay-sabay tayo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ito yung dependence sa Panginoon. Okay magplano, pero sabi niya, saliksikin mo rin yung gabay ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, you fail because you fail to consult. Hindi ka magtatagumpay. Prone ka na mali yung magiging desisyon mo. And 21, last verse natin, ganyan ang sasapitin
ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Again, nagsumikap ako, yumaman ako, numamatay ako, hindi ko madala, sa impyerno ako bumagsak. Kasi hindi ko sinama ang Panginoon sa buhay ko. Kaya sabi niya, what profits a man even though he gained the whole world? Pero yung kaluluwa niya napunta sa impyerno. Importante yun. Ngayon pa lang dapat, alam mo yun. Kung hindi mo ginagamit, sabayin mo niyo ako rito. Kung hindi mo ginagamit ang binigay ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at para sa pakinabang ng iba, at hindi mo inaayos ang sariling buhay na may kamatayan at inihanda ang sarili para sa buhay na wala hanggan, ikaw ay isang mangmang. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mangmang. O sumagot ka naman, ikaw din, hindi mangmang. Sagutin mo naman, sinabi. So Matthew 6:19, 21, sabayan niyo ako, huwag kayong magimpok na makayamanan dito sa lupa. Dito'y may maninirang insekto at kalawang, at may makakapasok na magnanakaw. Sa halip, magimpok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang maninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Balanse, tamang pag-iipon ng kanina, yun ang maling pag-iipon, pero gusto ng Diyos matutunan natin, ang tamang pag-iipon ng kayamanan, number 1, mahalin ang Diyos at kanyang gawain. Number 2, mahalin ang kapwa. At 3, ang kaligtasan. So, importante lahat yan. Mahalin ang Diyos at ang kanyang gawain. Na may mga Bible school, may mga tao na gusto nila maging pastor, pero wala silang pambayad ng tuition fee, wala silang pamasahe. Maraming gawain ng Panginoon. May mga taong nasa kalye na nahihiya silang umakyat dito kasi wala silang damit na malinis, wala silang tirahan, wala silang kubeta. So kapag minahal mo ang Diyos, aabutin mo yon. Aabutin mo yon. Yung sobra mo, pwede mong ibahagi. Pero merong malakas na ano ang Diyos eh. Alam mo yung you give until it hurts? Yung talagang, ang gusto mong, ang kaya mong ibigay 10 piso, pero kailangan mong magbigay ng 15, yung 5 piso medyo masasaktan ka na kasi lampas na yun dun sa budget mo. Merong tinitingnan ng Diyos ng gayon eh. When you give until it hurts, na hindi mo na kaya yon pero ibinigay mo pa rin. So, kung minsan matatakot ka, di ba? Pero huwag kang matakot, hindi ba kayang palitan ng Diyos yon? So, ito yung mahalin ng Diyos at ang kanyang gawain. Dito sa simbahan, marami ang kailangan dito. Kailangan ng volunteers, gumagamit ng tubig, gumagamit ng kuryente. Hindi sinasabing magano, pero ito yung one way. One way you can balance. Kung meron kang sobra, yun, mahalin ng Diyos at kanyang gawain. Again, yung mga missionary na katulad ko, abuti ako, wala akong mga anak na maliit na pinapaaral. Pero marami akong katulad na may mga pamilya hindi mapaaral yung anak. Hindi sila makabayad ng ng renta nila. Pero gusto nilang maglingkod sa Diyos. These are many people. Yung malilit, lalo na yung malilit na simbahan, na walang sweldo yung pastor, walang allowance yung pastor, pero pinipilit nilang mabuhay, lalo na may pamilya. Dito ibabalanse. Kung mamahalin mo ang Diyos, pati yung kanyang gawain. Marami po ito. Wala kang magawa, wala kang maibigay na pera ngayon, pero pwede ka manalangin, God, i-bless mo po ako ng kayamanan para matulungan ko po yung mga ito. O yung mag-invest ka kahit yung konti po, ihati ko po ito. And believe me, inaantay lang ni God yung step of faith na yon. And then pangalawa, mahalin ang kapwa. Huwag ka nalalayo. Kahit saan ka naroon, I'm sure, may nakikita ka talaga na nangangailangan. May nakikita ka na matanda na hindi na kayang paliguin ng sarili. May nakikita ka sa barangay na mag-standby ka lang doon. May makikita ka doon na umingi ng libreng gamot. And then makita mo yung reseta niya, merong wala doon. Pwede kang mag-bat in doon.
merong 10 roon, wala sa barangay. O magkano ba isa niyan? O sige, dagdag mo ito 2 tableta. Ang dami po, ang daming pamamaraan para may express mo yung pagmamahal sa kapwa. And then ito yung pinaka-importante. Bakit pa ulit-ulit natin? Kaligtasan. Kahit ngayon, tanungin mo sarili mo, are you sure you're going to heaven pag namatay ka? Lahat tayo mamamatay. Pero sigurado ka ba na pupunta ka ng langit? Nakasulat kaya yung pangalan mo sa langit? O nakasulat kaya yung pangalan mo sa Book of Life? Kasi sabi niya, kapag hindi nakasulat sa libro ng buhay ang pangalan mo, hindi ka kailangan makapunta sa langit. O nasa iyo ba yung Holy Spirit sa puso mo? Nagpakumbaba ka na ba sa Diyos na, Panginoon, patawarin mo po ako sa kasalanan ko. Tulungan mo po ako na mamuhay po ng ayon sa iyong kagustuhan. Siguraduhin mo, kaibigan, huwag kang gumaya doon sa talinghaga ni Jesus na mamamatay ka, sabi, anong nangyari? Saan mo dadalhin, saan mo pupunta yung lahat ng pinagpaguran mo para sa sarili mo lamang. So sabi niya, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. Sabi niya, isama mo ang Diyos, yung kapwa mo, at siguraduhin mo yung destiny natin. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, tunay nga po na ikaw ay perfect God,